We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this Tuesday, October 21. Malacanang has denied rumors that Finance Secretary Ralph Recto is resigning from his post. That's amid online speculations and controversies over tax policies and government corruption scandals. Recto has recently faced criticism over his stance against lowering the value-added tax and his statements on the 118.5 billion pesos in losses tied to flood control scams. The Department of Justice has submitted for resolution the complaint against individuals linked to the disappearance of several Sabongeros. Families of the missing victims expressed hope that the prosecution's decision will favor them and will finally bring the case to trial. Chief Prosecutor Charlie Guhit assured that the DOJ will issue a fair and timely resolution on the case. Former Senator Sonny Trillanes has filed plunder and graft complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo before the Office of the Ombudsman. Trillanes claims that Go's family-owned firms, CLTG Builders and Alfrego Builders, secured nearly 7 billion pesos worth of government contracts during the Duterte administration. He also linked CLTG Builders to St. Gerard Construction, owned by the Diskaya family. That's in a joint venture which supposedly cornered 816 million pesos worth of state projects. In a media briefing this afternoon, Go denied the allegations and turned the tables on Trillanes. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Ayaw mo nga bulin dahil financier mo nga. Huwag kang magbalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Senate President Tito Sotto confirmed that Senator Ping Lacson is returning as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. In an interview with 1PH's One Balita Pilipinas, Sotto said he spoke with Lacson recently and felt the latter still had quote-unquote unfinished business in the committee. He also noted strong public clamor for Lacson's return, saying it is 100% yes that the latter will reassume his post. Lacson, of course, resigned as head of the committee on October 6th following alleged concerns from fellow senators about his handling of the flood control investigation. Tinanong ko sa kanya. At this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. We'll probably do it in a caucus, but by November 10, we can make it official. And joining us today, naway hindi narinig yung sinasabi mo kanina, nag-on-air tayo. Kasi to-trouble tayo niyan. Story Consultant Political Pundit and Heckler Ronald Llamas. Gandang hapon, no? Biglang bait mo ngayon kanina. Miss Principal, no? Oo, asan na yung gift ko? Hindi kami andun sa kotse. Nasa kotse. It's been 8 days. I still don't know what it is. Nasa kotse. Is it food? Baka bulok na. Hindi, pinakita ko pa nga rito eh. Oh, I didn't see it. It's not food, but it will help you get food. Hindi ka kasi It'll help me get food. Can I use it on him? Yan yung, pwede ka mag-hold up. Pwede. Actually, pwede. Problema sa'yo, hindi ka nanonood ng Storycon pag wala ka rito. Kaya hindi mo nakita. Kaya nga, I needed to take leave was precisely to get away from you too. Diba? Tapos manonood pa ako ng Storycon. Diba? Pinakita ko rito, hindi mo pala pinanood. But hindi siya nanonood pag wala siya rito, di ba? Pakilala niyo ba si Ami? Alam mo, manood siya pag nandito siya, di ba? Si Ami. Si Ami, pakilala niyo muna. Hindi pa pinapakilala si Ami. Si Ami Pamintuan. From the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, everybody. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Ami. Girl na girl ka, Ami ngayon, ah. Ha? Of course. Mukha kang dalagang bukid, ah. Para magmukha lang, magmukhang mabait. Si Ami napakasilid parati, pero tayong tatlo dito nagkakagulo, di ba? No? We are not the same. Buti na lang. Nakita na namin yung regalo sa'yo hanggang ngayon, hindi mo pa binibigay kay Hindi ko actually, hindi ko pa alam. Buti na lang itong DOJ. Talagang binuhay uli itong Sabongero case dahil natabunan yan, Ami, di ba? Marami na natabunan Maraming ito. natabunan, actually.
nitong flood control, nitong mga corruption. Parang Formally. nakalimutan niya eh. Oh, formally. Buti na lang, iginuhit. Ginuhit? Iginuhit, diguhit. No? Iginuhit, ha? Diguhit. Yung, diba guhit yung pangalan? Tiga DOJ. Parang even the decision, like what we were talking about the other, yung decision ng Supreme Court, motion for reconsideration ng House, it's due, it's overdue. Di ba sa? Matagal na. Oh, matagal na. Sabi ni Ronald doon? Timing. Okay. Nakikiramdam pa, nakikiramdam. Pero malamang ha. Baka nakasulat na, lalagyan na ng petsa. Malamang, ganun na. Hula ko lang yon. Hula ko lang. Matagal lang nakasulat. Matagal na may decision. Nakablanko lang yung petsa. Hula lang yon. Mahirap. Baka ma-indirect contempt tayo katulad ni Haydarian. Di ba? Ano kaya nangyari doon sa Ronald, indirect baka may contempt? dagdagan chismis doon sa... Bakit na chismis yan, no? Si Ralph Recto na magre-resign. Ayun nga, Baka may yung mga- dagdagan chismis dyan. Yung mga kung nga parang underperforming siya sa finance, no? Laki ng Actually, deficit. matagal na, di ba? Matagal na yung chismis na yan. Lagi naman until it happens. Minsan mabubulaga na lang tayo, Ami Di ba? Minsan nabubulaga. Pero ngayon, bakit ganon? Yung parang lumakas siya ngayon linggo. Baka merong may gusto ng kanyang posisyon. Usually ganyan eh. Talaga namang meron. Yung may gusto ng posisyon mo, ikakalat yan. No? Dito ngayon kasi, pag nasa social media, kahit walang basihan, yun yung nagiging totoo. Diba? Kaya ako, di ako nagbabasa ng social media. Hirap na. Yeah, right. Stalker ka lang eh. Nagbabasa ng social media, hindi siya nagko-comment. Nag-i-stalk lang siya. Lurker. Lurker. Hindi siya Lurker is nagko-comment. a word. Tinatawanan ko lang yung mga away. Nakakatuwa eh. Sila nag-aaway. Okay, Diba? tama, Nag-aaway-away sila eh. Umami ka, Di hirap sa'yo. nagmo-monitor ka. Oo. si, Nagmo-monitor ka. I have to say, si Richard, sumasagot. Nakikipagpatulan. Bakit? Ano masama doon? si Ed din, Ikaw rin, pumapatol ka. Bakit? Pabayaan Lagi mo yan. na lang sila. No? Pabayaan mo sila mag-away-away dahil nakakatuwa eh. although mas subdued na si Ed ngayon. Alam mo, my logic from way before was you never let them have the last say on your wall. Yan ang problema. Only on your wall. Only on my Sa wall. wall, I don't sa fight wall. with other people on their walls or on the public Pero- wall. So if you come to my wall and try to argue with me, away tayo niyan. Pero ayun ang problema sa'yo. Logical ka eh. Hindi naman logical ang kwan ngayon. That's a presumption on your part that I'm logical. Everything is optical. Optics. Everything is We were optical. still running videos of Ralph Recto, Secretary Recto. Wala rin akong chismis about it. But I will say that the last time there were rumors about the change in cabinet, nagkatotoo. So before him, it was Secretary Ben Jokno, right? And yung in the lead up to Secretary Jokno's resignation or Replacement. Yung replacement. MOUP yun. Yung kay Jokno. Matagal in MUP. the months leading up to that, narinig na natin na Dahil si there's economics- bound to be a change. Dahil si economic czar go, parang wala siyang plantilla eh. Economic czar siya. Because it's a new Pero position. siya Wala kasama talaga lagi niya, no? plantilla. Malay mo, baka siya ang gawing head ng finance. Yan ba yung ano mo? Yan ba yung projection mo? Hindi naman. Pero nandun siya, no? Ikaw ang economic czar, pero wala Ito pag pumilit ng hindi, wala kang control. Iintay mo na mangyari. Dahil wala kang department eh. Wala kang control. Oh. But the whole point of creating that agency is he's supposed to be Oversight. the oversight of Yeah. all DepDev, DOF, tingin mo nagagawa niya DTI. yun. Hindi ko sure, hindi ko na-feel. But, Pag hindi mo na-feel, hindi niya ginagawa. no, not necessarily. For all I know, he's working behind the scenes, hindi natin nakikita, right? That's all I'm saying. Pero hindi ko alam if... I mean, why would you take a DOF position, Pero right? siya siya yung laging kasama ni President Marcos. Ha? It's not Overseas. Jokno. Yeah. Ay, it's not Ralph Recto, I mean. Oo. Si Dec Go ang laging kasama. I remember he Diba? was when that position was created for Secretary Go. It had sweeping, maybe not plantilla positions, but it had sweeping oversight powers. I thought. Kasi magre-report sa kanya yung DepDev, DOF, DTI. Ang problema ni Secretary Go, first time niya sa gobyerno. Tapos correct. hindi siya masyadong political. Si Secretary Recto, matagal na eh. Been there, done that. Tapos Politician. ini-straddle niya both the
bureaucratic world as well as the political world. So may ganun siyang wherewithal. So, Tsaka he's weathered a lot of battles, both financial Oh, yeah. and political. Kasi yung VAT na nga lang, diba? To be Pero- able to push the... kaya nagalit nga siya when I called him. Tinatalo niya yun, ha? natalo niyo yun. Natalo siya dahil dun sa VAT na yun. Sa bat. Ang problema niya kasi, the objective condition is very hard. Diba? Yung economic situation natin, yung pinagmamalaki nila dati na 7% growth Yes. rate or more. It became 6%, that Ngayon, became 5%, 5%, and now so, we're in danger of even losing 5%. Yes, yung peso ay lumampas sa 58, no? Yung stock market nagpa-fluctuate, up, down. Hindi yan encouraging para sa investors. No? Kaya ibig sabihin, kahit pa paano tatamaan siya. Dahil siya yung finance, siya yung may plantilla. So siya yung parang may sinasabi ka na eh. Parang may Oo sinasabi nga. ka na hindi mo So, sinasabi kaya tinatanong ko nga kung ano, yan na yung chismis. So is this another General Torres situation wherein he Sabi nga, outshone the master? Sabi nga ng isang Taipan wala ka problema kayo sa health o sa finance, lalagay niyo naman si Vince Dizon. Oo naman kayo kay Vince Dizon. Kita mo may na problema, yung itsura. Yun na nga yung Diba? itsura. Tumanda na nga nakita mo, by Hindi na 15 years. makapagsuklay si Vince By Dizon. 15 years. Di na nagsusuklay. His hair is all gray. Sabi mo nga, magpagupit siya ng konti na, o baka he's doing this on purpose. For the optics as well. Nagpapaawa. Mukhang hindi siya ganon. No? Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Hindi siya Manny Mogato. Nagpapaawa. Si Manny Mogato pa Hindi mukhang naman nagpapaawa. paawa, but making it look like, Pero wala, yung isang umalis sa posisyon ay mukhang babalik uli. Si Ping Lacson. So, ibig sabihin, Oo nga. yung mga nasa majority na nagtetreten umalis, kung ipagpapatuloy ang investigasyon sa kanila, mukhang nahimasmasa na yung pag-alis ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon affected the entire institution. But si Ping's also saying na, if I come back, you might pay the price. Meaning, baka mag-realignments Be careful what you wish for. Si Yeah. Ping, they message need to niya. be prepared for any and all consequences. And si Yes. Soto might lose his, Yun nga, Senate from the very start. So binabalanse kasi nila yung Yeah. epekto ng pag-alis niya sa Blue Ribbon. Dahil lahat nanonood Tapos biglang nawala yung head, tapos biglang neither here nor there yung investigation. Anong magiging judgment ng tao? That's May true. pinagtatakpan kayo. Paano kung ganito mangyari? Oo. Paano kung ganito mangyari? Si Ping Lacson takes over again, Blue Ribbon, at nag-almahan yung iba sa majority, naglipatan sa minority, then yung majority is the current minority. So natanggal si Tito Soto, tapos pinatun ulit si Ping kasi hindi na siya majority. Kaya nga. Ang tingin ko yung pagbalik niya is calculated. Ibig sabihin, may naging usap na. Nag-usap na sila. Nagkaplansyahan na. Ganito pa rin ang gagawin ko, no? Pwedeng mahirap kasi sabihin na isa-soften ni Ping yung kanyang atake. Dahil attack dog yan Hindi yan nagpapakwan Nagpapa-soften. Baka Katulad natin, tayo nagso-soften tayo No? Baka kumakatumbo, baka kakatubo na siya. We do? Ikaw nagsasoften siya at certain interviewees. Para sa mga regular Tumatahimik siya. Tumatahimik siya. Pag napapansin ng ibang viewers, Ganyang ngiti, pagkababae. Ganyang ngiti. There are some interviews that Parang nakalulok ng pusa no? Iluwa mo yan. Teka, ingges natin nandiyan na. Ay, nila ba? Okay. We are bringing in a familiar face or voice. This afternoon, we're talking to former Senator Sonny Trillanes. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Thanks for sir. coming back. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga viewers. Magandang hapon, Senator. Long time no see. Ano bang pinagagawa nyo ngayon? Opo. Ayun, Ano lang, may dinimanda. meron tayong ginawa kanina. Yes. Well, sir, we just have broad strokes dun sa case na final ninyo. Could you give us details? I understand you're saying na 7 billion pesos po yung mga kontrata nakuha ng CLTG in Alfrego nung panahon ni Duterte. And that's why you're filing plunder charges among others. Pero ano po yung specifics? What do you intend to prove in your case? Okay, ito nga po, no? Ang nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte at Bongo tungkol dun sa maanumalyang 7 billion pesos worth of infrastructure projects
na inaward ni Duterte at ni Bongo ang tatay at kapatid ni Bongo. So ang contractor nila ay yung tatay at kapatid ni Bongo. So since 2008, nung mayor pa si Duterte, hanggang 2023, umabot ng 200 contracts ang naibigay nila sa tatay at kapatid ni Bongo. So sila yung contractor. Kumbaga sila yung diskaya nung mga Duterte nung nasa Davao sila. Ngayon, itong mga ito ay clear violations ng plunder law at iba pang batas, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Code of Conduct and Ethical Standards. So marami siyang batas na violate. At ito po, itong LTG, for example, may ano rin ito, meron ting joint venture projects ito with the Diskaya corporations na umaabot ng mga 900 million pesos. So, yan po ang ilan sa mga detalye nun. Pero sir, specific... Senator, sabi ni Senator Bongo, rehash daw yan. Saka bakit daw hindi mo na lang filean yung mga campaign contributors mo yata. I'm not sure kung he's referring to your campaign contributors. Yan ang sabi niya, ni-rehash daw yan. Kung meron siyang sinasabing ginawa kong krimen, hindi filean din niya ako ng kaso. Ako, ito po, no? Bakit siya yung pinailan ko ng kaso? Kasi itong mga dokumentong nakalat ko po, galing po ito ng COA at DPWH, SEC, mga official documents to na nakuha ko nung ako po ay senador pa lang. Kaya kinulate ko na ito at sinabi ko publicly, sabi ko, kakasuhan ko itong mga to pag natanggal na sila sa, wala na sila sa puder. Kaya, kasi alam kong poproteksyonan sila. However, si Martires, yung kanilang ombudsman, this year lang natapos. Kaya ngayon ko lang ipinail sa ombudsman. Yun po ang dahilan kung bakit ko to final ngayon. Pero titignan nyo, ito yung lapat na lapat dito sa mga issue ngayon. Kung ngayon ang pumuputok yung mga diskaya, pero ito ngayon, no, mas maliwanag to, diretso talaga sa bituka ni Bongo kasi tatay at kapatid niya eh. Hindi siya pwede makapagdrama na hindi na alam yung ginagawa ng tatay at kapatid niya. Ay, hindi naman pwedeng maloloko tayo ng ganon. Tapos, yung sinasabi niyang may negosyo daw yung, wala daw siyang pakialam sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero, nakalagay sa batas, pagka within your sphere of influence, yung bawal pumasok yung negosyo ng kamag-anak mo. Sana sinabi niya, nung presidente na si Duterte, siya yung special assistant to the president, sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na huwag kayong magnegosyo sa gobyerno. Sa private sector kayo magnegosyo kasi conflict yan sa akin. Bawal yan. Kaso hindi, precisely. Hello? Yes. Senator, if I'm not mistaken, in 2021, you also filed a separate plunder case against Senator Bongo over similar issues. Am I correct? Na-file ba yun? Final ko po ito nung 2024 sa DOJ. For case build-up, kasi nga nakaupo pa si Martires na talagang protector nila. But in 20... Ngayon, nawala na si Martires, pinail ko na to at dinagdagan ko na yung mga additional contracts na nakuha nila nung the past few years. Yes. But in 2021, you also alleged that they awarded 6.6 billion pesos worth of contracts to Senator Bongo's brother and father. Did you actually go ahead and file that case or ito na yun? Yung pareho ba ito dun sa 6.6 billion case from 2021 or this is different? Okay. Ito po, nung time na yon 6.6 pa lang kasi yun yung nakalap kong mga dokumento hanggang 2018.
Okay. Kaya umabot ng 7 billion kasi nadagdagan pa. Kahit na ni-raise ko na tong issue na ito, nakakuha pa sila ng more than 300 million na contracts. Kaya nga umabot ng 7 billion na ngayon. Ito, ni-raise ko po ito sa media, pero alam kong hindi uusad ang kaso for as long as they are in power. But I am raising it just the same para ma-aware naman yung mga tao na grabe mangurakot itong mga taong ito. Kaso nung time na yon, pero siyempre, di ba, marami pa silang nabubudol, ayaw nila maniwala sa akin. O sige, antayin ko kayong mawala na talaga sa poder, mawala yung mga protector ninyo, at doon ko ipafile para may chansang umusad yung kaso. At ngayon na nga yung opportune time kasi bago lang natanggal si Martires. Ito po yun. Senator, nag-press con po si Senator Bongo at bumalat siya sa inyo na you're barking up the wrong tree. At ang sabi niya, dapat tugisin nyo yung mga tunay na plunderers, yung tunay na mga korap. Ano bang reaction niyo doon? Ano bang naisipahiwatig ni Senator Bongo nung sinabi niya yon? Ito na nga, siya na nga yung tinutugis ko kasi siya yung mastermind eh. Si Yusek Bernardo, siya ang nagtalaga nito. As undersecretary, nakita niyo siya yung central figure doon sa buong sindikato. Si Bongo ang naglagay niyan dyan. Di ba? Tapos, ito mga diskaya, by their own admission, 2016 sila lumago. At ang sinabi sa akin ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ng mga diskaya sa pag-asenso nila ay si Bongo. So, tama siya. Tama si Bongo na ang habulin ko yung mastermind. Precisely, kaya ko siya hinahabol kasi siya yung mastermind. Okay. Sir, just to be clear, are you alleging conflict of interest lang, or you alleging that there were also anomalies in the way or the manner by which the contracts were awarded to CLTG and Alfrego? Plunder eh. Plunder, pero I get what Ed's point is. Iba yung conflict of interest. Ito po yan. Yung conflict of interest kasi, halos administrative siya. Pag tinitignan nyo, parang natitrivialize. Pero ito po, okay. Kung okay, i-assume na lang natin na totoo yung sinasabi ni Bongo na wala namang mali dito. Ibig sabihin, ikaw pala, pwede ka na if you are in a position of authority, pwede ka magbigay ng kontrata sa tatay at kapatid mo and just claim na wala naman akong kinalaman doon sa negosyo nila eh. Hindi nga po eh. The very plunder law was defined na pagka illegally nakapag-acquire ka ng wealth ng more than 50 million from the government, liable ka ng plunder law. So, illegal. Bakit? Precisely because of the conflict of interest. Nakalagay doon, up to 4th degree of consanguinity and affinity, hindi dapat mag-engage yung kamag-anak mo sa lugar mo o sa area mo na you have a sphere of influence. Kunyari, mayor ka ng Davao, siya ang executive assistant ni Duterte. Dapat yung kaanak mo, tatay mo, kapatid mo na kontraktor, doon mo sila pinagnegosyo sa Visayas o sa Luzon. So, hindi dapat doon sa area mo na pwede kang maka-influensya doon sa approving authority, in this case si Duterte, na approvean yung mga kontrata. Biruin mo 100 ang kontrata nila. Nung nasa Davao pa si Duterte, 100 nung presidente na si Duterte. So, the key... Kumagawag naman natin, it's very obvious, common sense, the crime has been committed in broad daylight, ika nga. But I think it'll be a challenge for you to prove that, Senator Trillanes, because the key word in what you just said is binigay. Sila ba yung nagbigay? And he has said before, did I benefit and did I exert influence over these awards, over these contracts, right? So how will you prove that? I have the contracts eh. Kumaga, ang mayor si Duterte, tapos remember, nung panahon nila,
nung panahon ng Duterte, nung mayor pa si Duterte, LGU ang nag-a-award. Ang approving authority nung mga proyekto yan na yon is yung LGU. Di ba? Tapos, kumbaga, ano ba naman to? Para naman tayong, ito nga kay Diskaya, maraming mga politiko na connect. Wala kang makikita on paper, pero nakadikit na sila doon. Ito pa, kakay mo at kapatid mo. Come on, huwag naman tayo magbulag-bulagan. Imbis na makakatulong tayong ilinisin yung ganitong sistema, binibigyan pa natin siya ng way out. Basta isipin na lang natin, yung argument niya na okay lang ito, sige nga, subukan natin yung mga mayor, governor, congressman, DPWH secretary, even the president would start giving out contracts sa taxes kapatid nila. Tell me kung okay yun. So now you're talking about the cases that go all the way back to 2007. I just saw the full plunder complaint. Hanggang all the way back to 2007. Hanggang, Okay. So before pa he became Senator, president. 2023. Senator, ang posisyon dyan lagi ni Senator Bongo, rehash nga daw. So, kung sinasabi niyang rehash, ibig sabihin na-tackle na siya sa, whether sa prosecutor's level o sa korte. Meron bang ganon? Yun ang implication ng salitang yun It's rehashed. Pwedeng i-rehash lang ng media, pero hindi pwedeng sabing rehash yun Kung inulit lang yung report. Okay. May natatandaan ba kayo na pinail na kaso at dinismiss? Okay, ganito po. Una ko itong nilabas na issue sa media, nung nakuha ko yung mga dokumento, mga 2021. Nilabas ko, pero sinabi ko, hindi ko ito ipafile kasi ang ombudsman kakampi nila. Hindi uusa dito. So, nirehas sa publiko yung issue. Pero, finail ko to last year sa DOJ. Anong ginawa nung prosecutor general na tao nila? Pinasa dun sa kay Martires. Tapos, ang ginawa ni Martires, without even investigating, sinabi niya kulang daw, kaya, sinet aside niya. Pero, without prejudice, sa refiling. Ito na ngayon. Nire-refile ko ngayon. With the additional 300 million, pero hindi to dumaan sa proseso na yan. At ganito na lang, itong assertion ni Bongo na rehas ito, hindi yan ang isulat niya sa counter affidavit niya na rehas ito. Tignan natin kung mag-i-stand yan. He cannot even defend kung bakit atay at kapatid niya ay nakakuha ng government contracts worth 7 billion doon sa area kung nasaan meron siyang influensya. Yun po. Ano daw yung kakulangan kung bakit in-archive ng ni Samuel Martires? Ano daw yung kulang? Bakit tinabi? Yun na nga Bakit napaka-obvious nun? Kasi tao nila si Martires. Ganun lang yun. O yun din ang reason kung bakit ayaw ni Martires ibigay yung mga salin nila. Bakit? Anong kulang? Wala. Kasi nga protectors. Ganun lang po yun. Ngayon, we have a new ombudsman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, on its face na lang, napaka-obvious yung crime dito. This cannot be legal. Bakit natin binibigyan siya ng way out? Bakit natin binibigyan siya ng benefit of the doubt? Diba? Hindi to pwede gawin. Basahin niyo yung plunder law. This is the very definition of plunder law. Hindi ka pwede mag-benefit privately from illegal, or mag-accumulate ng ill-gotten wealth at the expense of government. Senator? Hindi pwede nag-beneficio yung pamilya niya. Senator, on a different note, Senator, dati kasi ay meron ka pang ibang mga binabanatan. May plano ka bang magsampa pa ng iba pang kaso sa ombudsman tungkol dito sa dati mo pang mga binabanatan? Halimbawa, yung 51 billion na nakuha ni Pulongs para sa kanyang distrito in less than 3 years. Halimbawa, itong dati mo pang sinasabi na bank account ni Sara Duterte
no, na pwede mo namang pabuksan sa ombudsman theoretically. Nasabi mo may mga pera in the hundreds of millions na pumasok galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords, etc., etc. May bala ka ba, Senator, na mag-file din in relation dito sa mga dati mo nang sinasabi at dati mo nang binabanatan sa ombudsman? Opo, meron. Yun pong frigate scam na ipinail ko sa DOJ for case build-up dahil nga si Martires pa yung nakaupo, i-refile ko yan sa ombudsman na para umusad na finally. O kompleto rin yung ebidensya ko dyan. Kompleto yung mga dokumento dyan. Tapos itong, sa pagkakaalam ko, itong confidential funds ni Sara Duterte, ang magpa-file niyan, yung mga civil society organizations, at doon sa kaso na yon, pag na-violence si Sara Duterte, pwede na nilang gamitin yon as a predicate crime para ma-request sa AMLAC ng ombudsman yung mga records, yung mga sinasabi ko noon pa, at baka may ma-discovery pa silang billion pa na pera doon. Okay? So, yan po. Ako ganito naman ho. Remember, wala na po ako. I'm a private citizen. I have limited access sa mga official records. Pero kung magkakaroon lang ako ng records dito kay Pulong, kung wala silang mag-i-inspect doon sa Davao, gagawin ko yun at ako ang magpapile mismo. Di ba? Kung wala na silang mahanap na gagawa ng mga yan, gagawin ko yan. Sir, I will go back to yung plunder case na final po ninyo. But keep in mind, sir, we are not belittling yung issue ng conflict of interest. My question has to do with whether or not you intend to make conflict of interest your central argument in the plunder case. Or do you intend to prove other things, like, for example, whether there were irregularities or anomalies within the bidding contract itself or the awarding of the contracts themselves? The crux of the whole case would be on the conflict of interest. Kasi nga, bawal kang magbigay ng kontrata sa tatay at kapatid mo. Okay. Ngayon, alam natin na si Bongo at Duterte magkadugtong ang bitukan yan. Hindi pwedeng sabihin ni Bongo na wala sa influensya kay Duterte kasi nakita na natin yan. Yan po yan. Ngayon, may mga iba pang mga violations, yung mga incomplete pero nabayaran, lumagpas sila sa deadline ng kanilang completion. Yung mga yan, mga additional cases yan. Tapos, ito yan. Yung district engineer sa mga lugar na yan, noong mga panahon na yan, sila ngayon ang magiging testigo dyan. Kung hindi, sila ngayon ay kasama sa kaso. Well, sir, I'm reading RA 3019, yung anti-graft law. I think your references are in Section 3H and 3I and Section 5, particularly corrupt practices of public officers. Practices Act. Letter H, directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business, contract, or transaction in connection with which he intervenes or takes part in his official capacity. That's 3H. And Section 5, prohibition on certain relatives. It shall be unlawful for the spouse or for any relative by consanguinity or affinity within the third civil degree of the President, the VP, the President of the Senate, and the Speaker of the House to intervene directly or indirectly in any business, transaction, contract, application of the government. So, are these the particular or the specific provisions you're looking at? Yes, pero doon kasi sa malaki tayo nakapokus doon sa plunder law. So yung accumulation ng more than 50 million pagka nakuha mo yan illegally through this expense of government, liable ka na ng plunder.
So doon natin yan. All the others, pati yung, yung Code of Conduct and Ethical Standards, yan, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, maraming silang makukuha ditong violations. O isa pang violation, yung CLTG and Alfrego Builders, ito yung sa tatay at kapatid na contractors, undercapitalized yan. So bawal silang magkaroon ng mga malalaking proyekto more than 20 million. So wala rin silang license na AAA at the time. So bilang license sila. So ang ginawa nila, nag-joint venture sila with the Diskaya, AAA. So yan. So yung conspiracy na yan, ano? Pero sa lahat ng kontrata, ang nakapirma yung tatay at kapatid ni Bongo. So supposed to be junior partner sila sa joint venture, pero sila yung pumipirma. So ibig sabihin talagang sila yung ano dito, prime movers dito at nagpapahiram na lang ng lisensya yung mga Diskaya. So makikita mo rito talagang lahat ng mga anomalies na nire-raise ngayon, ginagawa na nila noong pa. Kaya nga nung nasa pwesto na sila, sinet up na nila yung sindikato at ang nasa gitna ng lahat niyan ay si Bongo. So siya yung mastermind niyan, siya yung kumaga nasa likod niyan. Kaya tignan niyo rin yung mga testigo. Si Diskaya, itong mga DPWH officials, makikita niyo, hindi mini-mention yung 2016 to 2022. Lahat 2022 to 2025 lang. So, sino nasa likod niyan? Si Bongo. Okay. Per your complaints, Pwede bang kumambyo? per your complaint, Senator, the Alfrego Builders was also involved in 5 flood control projects in Davao del Sur. I wonder if nakapag-investigate kayo doon. Do you know what happened to those flood control projects? Were they delivered? Were they completed? What's the status? Do you know? Alam niyo kung senador pa ako ngayon, yun ang ginagawa ko dapat din. Alam mo yan siya, sila Bongo, dapat kayong gumagawa niyan. Because when I was in the Senate, ganun ang ginawa ko. Lahat ng inallege ko, sinasuhan ko. Ako nagkalap ng ebidensya at sinailan ko sila, whether dito man o sa ICC o kung saan. Hindi pwedeng privilege speech lang yan. Diba? If you have something against anyone, you have your staff, you have your resources, do the investigative work. Yun. Ano po, cambio? Sir? Pwede bang change topic? Change topic, sige. Tatanong ko lang yung kasi naging controversial recently yung na baka daw tanggalan ng pension yung mga retired military officers and dating mga PMAL na nagki-criticize dito sa mga sumasama sa anti-corruption advocacies. Ano po yung masasabi niyo? Baka meron kayong kwento sa amin related to that. Ano po yan, Una-una, lahat po ng retirees, covered pa rin sila ng Articles of War. May specific provision doon na pwede silang i-recall, pwede silang tanggalan ng pension for violations of Articles of War. Kaya, prerogative po yan ng Defense Department kung ipopursue nila yung ganyan, but it should be an enough warning dun sa mga retirees dyan na sila, bordering on sedition. Wala namang hindi naman pinagbabawalan mag-express sila ng kanilang opinion, pero pag nananawagan na ng pagpatalsik ng gobyerno, may konsekwensya. Kagaya nung sa akin, when I did that, tulong ka. So, kailangan prepared din yung mga retirees. Once they have crossed the line, prepared kayong matanggalan ng pension o kaya makulong. Ganun po yun. Di ba, Senator, ay very specific yung sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Bronner na kinausap siya ng mga retired generals na inuudyok siya maglunsad ng coup laban sa kanyang gobyerno at presidente. Hindi ba dapat ay mabilisan, kasuhan yung mga yon at hindi lang tanggalan ng
ng pensyon? Di ba yung pagtanggal ng pensyon is just a light punishment doon sa kanilang gustong mangyari? Opo, ano yan? Judgment call yan ni General Browner kasi babalansihin niya yan. No? Pwede kasing ano pa lang ito, pahapyaw. Parang warning sa inyo yan. Warning shot. I may look the other way doon sa mga nakaraan. Pero anything beyond this, or from this point on, kumaga, ano na kayo, on notice na kayo. Maaaring ganun ang ginagawa niya. At kasi, ano naman yung mga, siyempre may konting camaraderie naman yan. Parang, sige, out of respect sa'yo, palalagpasin ko yung ginawa mo. Pero henceforth, or from here on, ano ka na, on notice ka na. Pag pinursu mo pa yan, either kulong ka o tanggal ka ng pension. Talagay ko nakuha ng mga retirees yung mensahe na yun and mag-iingat na yung iba dyan. Pero in behalf of the General Browner, pwede ba niyang gawin yan? Makiusap siya dun sa mga tao, whether retired o hindi, na mga officers ng ating AFP, na alam naman niya kung anong agenda, without informing yung kanyang mga bosses, katulad ni Secretary Chodoro, the President, no? So, pwede bang gawin yon ng isang Chief of Staff ng Armed Forces? Pwede kasi yon. Pero kasi, pwede niyang gawin yon. Pero how would it look kung merong counterintelligence agents ang mag-report kay Presidente na nakikipag-meet siya dito sa mga ito na hindi nire-report sa kanya? It would be a bad look. Kaya siguro, kailangan niyang sabihan din yung for transparency in case makarating sa kanya yung mga ganyang impormasyon. Sir, cambio naman ako ibang topic. SALN naman. Kasi kagabi si VP Sara, sabi niya itong bagong memo ng Ombudsman Remulla na nagpapalog dun sa pag-release ng mga SALN, parang drama lamang. Kasi sabi nga ni VP Sara, matagal na namang madaling makuha ang mga SALN namin. In fact daw, and this is, I'm paraphrasing her lang, in fact nga daw, parati nakukuha ng PCIJ ang kanyang SALN at pinapublish, at pati raw ikaw, nakukuha mo yung SALN niya. Ganun-ganun lang. Kailangan mo lang daw humingi o mag-formal request sa Ombudsman. Let me ask you po, were you able to get the silence of the VP or President Duterte and until what year? And how easy was it to access the silence, if at all? Hindi po tayo nakakuha ng SALN simula nung naupo si Martires at nag-issue sila nung bawal na. Yun po yun. Kaya alam nyo, ang gagaling magsinungaling nito mga ito. Kaya sir, we're losing you, sir. Sorry. Hindi naman na. Sir, you're choppy, sir. Can you repeat? Yes, sir. Okay. Go, sir. Hindi po nakakuha ng SALN nila Duterte simula nung naupo si Martires. Kasi spiritual niya. So kung si Duterte, every time they say those things, napaka-komportable sa kanilang magsinungaling. Pero na media, hindi pa naman tayo. Kailangan ako, I need to say these things. Hindi. It's an outright lie. Whenever they say these things, dapat yung report sabihin, no ma'am, that's a lie. Hindi nakakakuha nun. That's the only time magtatanda ito mga to kasi they spread out these lies. Parang normal na lang. It's as easy as breathing Ngayon yung cult followers nila, talagang nilulunok naman yun na parang, totoo pala, ganito. Kung naman, di ba? Well, actually, sir, when that came out last night, I checked with the PCIJ. Kasi she kept repeating the PCIJ. And PCIJ officers told me the last time they were able to get SALNs of President Duterte and then Mayor Sara were in 2017 pa. That was 8 years ago. And after that, wala na. Nga po. And that's the time na nakaupo si Martires. Yun lang po yun. It's not a coincidence. It was by design. Pinoteksyonan sila. Oh. Yan po.
Senator, balikan ko lang yung yung pension. Tinanggalan ba kayo ng pension nung nag-mutiny kayo? Hindi lang po yan. Kinulong po ako. Di ba? Oo nga, hindi. Pero yung for a kulong, while, hindi. Afterward na Di ba? Na-overturn hindi naman. po Pero ako, after that, Hindi siya... hindi po ako pensionado kasi hindi siya pensionado. Hindi ko na 16 years in the service lang ako, so hindi ako umabot po doon. Pero I was able to get my separation pay nung nagkaroon po ng amnesty. So, gano'n na po. So just to close out the conversation on SALENS, now that mukhang Ombudsman Remulla has opened the door partially, I wouldn't go so far as to say fully open, pero partially, are you planning to request the SALENS of Senator Go, VP Sara Duterte, former President Duterte? Okay, ang tinitignan lang natin dito kasi kung yung ombudsman may copy na sila nung SALN, ng mga senador, kukuhanin na namin. Pero ang pagkakaalam ko kasi yung agency, yung branch of government, siya yung magiging custodian So, pero we're already doing the paperwork for the others para makuha. Yes, sir. May kanya-kanya mga toka yan national officials, President, Vice President sa Ombudsman. Oo nga pala. But at least with the OVP, you should be able to request it now kasi from the Ombudsman. Directly from the Ombudsman. And actually from their office din Kasi nothing naman stops the from voluntary. Sige, ipapaano ko na. At the risk of being preempted, nag-request na ako ng lahat ng mga dokumento na pwedeng makuha dun sa mga Quadcom hearings, ito sa itong mga SALN, pati doon sa DPWH and the others, inoculate na namin. Yun na yun. So, I'm doing my thing. In order to file another case or in support of the cases that you already filed? Pag may nakalap tayo na bago, hindi pa file natin. Bago. Senator, pahabol ko lang. Hinahanap ng mga tao si Royina Garma Matutuloy ba yung testimony niya sa ICC? Opo, matutuloy po yung testimony niya. Nandoon na po siya sa kanyang final destination at hindi na siya maapektuhan ng red notice kasi yung ICC mismo ang magpapatanggal yan sa Interpol. Senator, in relation dyan sa ICC, nabanggit nyo more than a month ago na ang i-issuehan posible ng international warrant ng ICC ay si Senators Bongo at saka si Senators Bato. Senator Bato, ganun pa rin ba yung inyong pagbasa? Ito, sabihin na lang natin na base sa nakalap natin informasyon, si Bato yung mauuna. At ano na yan, waiting game na yan. Waiting game na yan. So, si Bongo naman, baka next year. Baka early next year. So, you mean si Bato baka this year? This year. Basta't waiting game. Sabihin na natin. Hindi niya sasabihin kailan dahil baka kusang pumunta. So, Senator, si Royina Garma is in ICC custody or under safekeeping ng ICC? Not necessarily. Not necessarily. Basta meron silang witness protection program na tinatawag na hindi naman necessarily sila magpo-provide ng safe house or what. Basta tine-check nila yung situation mo. So, they will have a constant communication with you para makita nila. Kung kailangan ka, i-relocate ka. Pero kung you're fine where you are now,
hayaan kanila. Pwedeng sabihin under ICC protection. Pwede bang sabihin yon? Hindi pa rin. Basta sabihin lang natin na ang masasabi ko dyan is, siya, nag-qualify siya as an ICC witness at they're looking out for her protection and safety. Okay. Security and safety. Kasi sir, pag sinabing she's at her final destination, iba po yung ibig sabihin nun eh. Kasi sa pelikula kasi iba yun eh. That sounds so morbid. Okay, we will leave that there. Thank you so much for talking to us. Salamat, Okay, Senator. may itinerary kasi siya Nakarating siya doon sa ultimate destination. Okay sir, we got it. Iwan nyo na Thank sa you so ganun. much for Huwag tayo talking to makulit. us. Former Senator Sonny Trillanes. Gusto nyo, malaman pa lahat Thank you, Kasi Senator. on her way to her final destination. Yun ang ginamit niyang phrase. Pinocomplicate nyo yung kaso eh. Baka Kasi mamaya kung ano pang... Nandun na siya sa final destination na sabi ni Trillanes kanina. Kaya My goodness, that all sounds so Inisip ko, morbid. dahig, ikaw, inisip mo, iba. Inisip ko final destination, dahig, ikaw naman, nasa undas ka na. Kasi you have a whole series of movies about that. Saka huwag nyo ilalabas lahat ng ebidensya. Okay. Lahat ng plano. Dahil matitimbrehan yung kwan eh. Sige. Okay. So kung si Bato maon na, si Bongo early next year, so I suppose Malay mo, magkapalit. Malay mo, magkasabay. May mga bagay na hindi na pinag-uusapan. No? sabay And hindi. we are still on air. Oo nga. Kaya nga, Okay. yun nga. On air naman yun. Thanks for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for Storycon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao, kapatid. We are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.